Ka ni Jojo Sipial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli Ka ni Jojo Sipial sa Magandang umaga, Pilipinas. Gising, Pilipinas. Kapatid, kapuso, kapamilya. Magandang araw din sa ating mga kabayang OFW. Ang ating mga buhay na bayani manggagawa sa ibang bansa. At magandang umaga sa ating lahat, 7,000 at mahigit 100 isla sa buong kapuluan ng bansang Pilipinas. Araw ho ng Huwebes ngayon, Agosto 20, 2020 po. Jojo Sipial po ang inyong lingkod para po sa ating pong Facebook Live. At para naman po sa ating pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sipial. Subscribe lamang po kayo sa aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sipial. At pakipindot lamang ho ng notification bell upang po ang aking mga video ay inyo pong mapapanood. At pakilike, comment at higit sa lahat pakishare upang pong may pamahagi natin sa ating mga kababayan. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito ang ulo ng mga balita sa araw ng Huwebes, Agosto 20, 2020. Labing-tatlong kasalukuyan at dating opisyal ng PhilHealth sinuspindi ng Ombudsman. Unified curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ipinatupad na sa Metro Manila. Muntinlupa at Pasig City hindi pa nakasunod sa Unified curfew dahil sa hiwalay nilang ordinansa. May magandang morning ho kay Maria Soliano. Good morning ho sa inyo. Maligayang panonood. Mga gym, internet cafe, review center at sinihan sarado pa rin sa GCQ areas. Mga salon, barbershop at dine-in services sa GCQ areas balik operasyon na sa limitadong kapasidad. 48% ang mga namatay sa COVID-19 sa bansa hindi nadala sa ospital ayon kay Senador Villanueva. Sa loob ng 2 linggong MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine, nakatulong sa healthcare system ng bansa ayon sa samahan ng mga doctors. Epekto ng ipinatupad na MECQ sa NCR at mga karatig probinsya makikita sa susunod na 2 linggo hanggang 3 linggo ayon sa Department of Health. Mga magkaangkas nakatira sa isang bahay o tahanan hindi na kailangang gumamit ng motorcycle barrier. Mga PUV o Public Utility Vehicle driver na nagsakay ng mga pasahirong walang face shield, tinikitan ng PNP HPG o Philippine National Police Highway Patrol Group.
Ugnayan ng LGUs ng Metro Manila at mga probinsya dapat palakasin para sa pagpauwi ng mga LSI o locally stranded individual. Special rest allowance ng public health workers ipinababalik ni Senador Hontiveros sa Department of Health. Ilang Pilipino nurse na nawagan sa pamahalaan na payagan na silang makaalis ng bansa. At binipisyo ng mga single parent na pinadaragdagan ng isang party list. 13 opisyal ng PhilHealth pinatawan ng 6 na buwang suspensyon dahil sa mga dating kaso sa ombudsman. Pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y katiwalian sa PhilHealth, tapos na, committee report, pinaghahandaan na. At Pangulong Duterte, buo pa rin ang tiwala kay Health Secretary Doki Duterte sa kabila ng mga kinakaharap na isyu. NCRPO Chief Major General Dibold Sinas sa ilalim sa 3 araw na medical check-up. Police General Nolasco Batan, tatayong NCRPO officers in charge mula Agosto 20 hanggang Agosto 23, 2020. Bagong petisyon laban sa anti-terrorism law inihain sa Korte Suprema. At balitang OFW, United Arab Emirates na babahala sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar sa nakalipas na 2 linggo. At balitang pangkalusugan o sports, NBA teams na hindi nakasali sa pagpapatuloy ng season 2019 to 2020 posibleng magkaroon ng sarili nilang bubble para sa campus-like workouts. At balitang showbiz, wawawin host Willie Rebillame na mahagi ng tulong sa mga chopper or driver ng jeepney. Balitang probinsya, Katayngan Masbati LGU, wala ng pondo para sa mga biktima ng lindol matapos itong gamitin sa COVID-19 response. Pagsunod sa social distancing sa mga evacuation center sa Masbati, pinatitiyak ng Malacanang. At low pressure area namataan sa layong 30 kilometro hilagang Dait, Camarines Norte. Pinuno ng Philippine Army dismayadong dahil hindi pa nakakasuhan ang 9 na pulis na nakapatay sa 4 na sundalo sa Hulu, Sulu. At balitang good news, diyan sa Makati City, isang napadaang nurse tinulungan ang isang palaboy na inabutan ng panganganak sa kalye diyan sa lungsod ng Makati. Yan ho ang balita natin ngayong araw na ito. At tayo po'y mapapakinggan, mapapanood sa aking pong Facebook Live, Jojo Sibyal, at sa aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibyal. At sana ho maayos na po itong aking pong PLDT Wi-Fi internet at ako po hirap na hirap po talaga pagdating ho ng alas 10 ng umaga. Sadya hong nagkaganito. Lagi ho yan pagdating ho ng alas 10 ng umaga. Ang aking pong PLDT internet, lagi ko hong tinatawag ito. Itinatawag ho sa PLDT. Sinasabi pong aksyonan nila.
Pero ilang araw, ilang linggo na ho itong aking dinaranas. Sana ho matugunan ng PLDT Wi-Fi ang aking internet services connection. Dahil nga po isa ho sa pangailangan ho natin, nating lahat, hindi lang ho ako, kung hindi nating lahat, ang internet ho. Kaya ako po'y nanawagan muli, ha? Araw-araw ko pong manawagan, ha? Dito ho sa PLDT Wi-Fi. Dahil lagi na lang ho akong nakaranas ng ganito. Lalo na ho tuwing alas 10 ng umaga. Ewan ko ba kung bakit ho ganito. Sana ho, PLDT ha? PLDT Wi-Fi. Pakiayos-ayos na po ang aking pong serbisyo. Maraming salamat sa inyo, PLDT Wi-Fi. Ayan ho, ang iba kong mga... Napakapalad po ngayong umaga, ngayong araw na ito, dahil meron po tayong mga ilang driver ng jeepney o chopper ng jeepney na pinahimigian po ng tulong ni host Willie Rebellami ng Wawawin. Tingnan mo nga naman ang puso nitong mamang ito. Sa halip po na ibulusan na lamang niya ang kanyang kinikita, abay naisip pa niyang tulungan po ang ating mga kababayan. Ganun ho ito, kabait itong taong ito. Mabuti na lamang ho at siya ho'y nakarating na ho sa kanya pong kinaruruunan, yung pong istasyon na talaga pong may puso, yung kapuso, ha? Ang ating pong kapusong Willie Rebellami. Maraming salamat sa iyo, Sir Willie Rebellami. Mabuhay ka. Sana po lahat po ng mga taong nakaluwag-luwag sa ating pong buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ay ito na po ang oras, tamang oras na tayo'y magtulungan at magtulong-tulong. Isantabi muna natin yung mga reklamo, yung pong mga tinatawag ho na politika sa ating bansa, yung pong ating mga mayayaman na negosyante. Mayroon po tayong mahigit 100,000 mayayaman na negosyante dito sa ating bansang Pilipinas. Kayo po'y aking hinihikayat na sana po tulungan ninyo ang ating mga kababayan na kapuspalad na walang mga hanap buhay sa mga oras na ito. At ako po'y hindi ho magsawang manawagan sa inyo upang pong kayo hikayatin na tumulong o mag-ambag o umambag ng mga pinansyal na tulong, pagkain at iba pa sa ating pong mga kababayan na nawalan ho ng mga hanap buhay. Manawagan, dito ho. Ako po'y naawa po sa ating pong mga kababayan na nawalan ho ng hanap buhay nitong panahon ng pandemya. Kaya po kayo pong mayroong mga pera nakakaluwag-luwag sa inyong buhay, abay tulungan ho natin ang ating mga kababayan. Tingnan ho ninyo ang iba nating mga personalidad, maging ho dyan ho sa showbiz. Yung pong isang host po ng Wawawin dyan ho sa Kapuso Network, talaga totoo pong kapuso. Sana ho patuloy ho siyang tumulong sa ating pong mga kababayan. At ulitin ko lamang ho, siya ho'y namamahagi ng tulong sa mga chopper o driver ng jeepney na wala pang mga hanap buhay o hindi pa nakapamasada sa mga oras na ito. At sana ho, hindi lang ho sa ating mga kababayang mga chopper, tumulong po si Willie Rebellami, pati na rin po doon sa ating pong mga manggagawa na wala pong hanap buhay, na wala rin ho kinikita kahit ho sa panahon ng GCQ. Dahil nga po ang kanila pong pinapasukang kumpanya ay sarado ho hanggang sa mga oras na ito. Kaya po sana tayo ho'y magkaisa. Mahigit 1,000 mayayaman na mga tao dito sa bansang Pilipinas, oras na ho ito ipakita ninyo. Siguro naman ho kahit gumastos ho kayo ng milyones, sa dami ho ninyong pera, hindi ho malaking kabawasan sa inyo yan. Kaya parang awa nyo ho sa ating mga kababayan, ay tulungan nyo na. Tulungan nyo na ho ang ating mga kababayan na
Hirap po sa mga oras na ito. At mabuhay ho ang mga pamilya, mga magulang o mga kababayan ko na sa mga oras na ito ay gumagawa ho ng paraan paano ho sila mabuhay. Ang iba ho, tingnan nyo ho, at ako po ay makailang beses hong in-invite ng iba't ibang klaseng mga grupo ho. Ito pong ating mga online sealer. At ako naman po ay sumasali sa kanila. Kahit wala naman akong binibenta o ibinibenta, ay ako naman po, ang aking pong may bahay ay mayroon ng tindahan, sakto lamang ho dito sa aking lugar. Kaya hirap na ho pag dumayo kayo. Baka ho hindi niya ho kakayanin. Kaya maraming salamat ho dun sa mga pamilya ho na nagpupursige sa mga oras na ito. Sa mga magulang, mabuhay ho kayo, ako sumasaludo sa inyo. Sa mga single parent, ako po'y sumasaludo sa inyo. Sa mga anak na nandyan upang tulungan ang inyong pong mga magulang dahil wala na hong kakayan maghanap buhay, inariyan kayo, ako po'y sumasaludo sa inyo. Isang magandang umaga ho kay Ma'am Aslia Hintolia Javier, at sabi niya, good morning Sir Jojo, pabati naman po lahat ng guard dito sa Philippine Sport Commission. Salamat po, God bless po. Abay, nakabalik pala ho si Ma'am Aslia Hintolia Javier. Ingat ho kayo dyan, ma'am, ha? At marami pa rin po bang, tama ho ba? Ito ba yung sa Vito Cruz? O dito ho ito sa Pasig? Philippine Sports Commission. Ma'am Aslia, paki-ano nga sa akin, paki-misahe nga ako. Yan ho ang topic ho na gusto ko hong ulit-ulitin. Ulit-ulitin hong iparating ho sa inyo. Na sana ho, kung sino ho yung may maluwag-luwag sa kanyang buhay, abay sana ho tulungan natin ang ating mga kababayan. At syempre ho, kapag tumulong ho kayo, wag na kayo maghintay ng kapalit. Kayo naman ang gusto pa ninyo kapag ho kayo tinulungan, ay gusto nyo ibida ho kayo. Hayaan nyo na ho ang Panginoon sa inyo ang magsukli ng inyong mga kabutihan. Diba? Tama ba, Ma'am Filirial? Good morning ho sa inyo. Sabi naman ho ni Ma'am Aslia Hintolia Javier, opo Sir Jojo sa Vito Cruz. Abay, kumusta na ho yung mga, wala na ho ba dyan yung mga locally stranded individual ho natin na pauwi na ho ba sa mga kanilang mga probinsya? O nailipat na ho dun sa Philippine Coast Guard? Ano na ho bang balita ho riyan, Ma'am Aslia? Mabuti na lamang ho, nandyan ho si Ma'am Aslia Hintolia Javier. At tayo po nabalitaan ho niya yung pong sitwasyon ho dyan sa Philippine Sports Commission dyan ho sa Vito Cruz, Maynila o Manila City. Good morning din ho, sabi ho ni Ma'am Filirial, good morning po Sir Jojo, keep safe always. Salamat ho Ma'am Filirial, lalo na ho sa lahat ng mga taga Taytay Rizal. Pasensya na ako kahit ito hong aking internet, ito pong PLDT Wi-Fi, pa-teka-teka. Hindi ko po alam, ilang linggo na hong dinaranas ko ito. Baka sumasabay ho sa agos ho ng pandemya. Na pandemya din siguro itong aking PLDT Wi-Fi. Sana naman ho mapakinggan ako at makailang beses na ako tumawag sa kanila. At sabi naman ho nila, a-actionan nila. Ako naman nanawagan lamang. Wala naman ako sinasabi sa inyo kung ano po ang performance ho ninyo. Ano hong pinagagawa ninyo. Ako naman ho nagbayad ho ng tama. Kahit ho sa panahon ng pandemya, kahit ako'y hirap po, ako po'y nagbabayad ng aking internet dahil nga po kailangan ko po ang internet. Ganun ho ako kahit walang-wala ako. Ako po'y nagbabayad, hindi na ho natin kailanganin pang puntahan tayo upang singilin. At isang magandang morning din ho sa isa din hong mamahayag, si Sir Julie Tupas. Mabuhay ka, Julie Tupas, ang spy ng bayan. At isang magandang morning din ho kay Sir James AC. Mabuhay ka. Kumusta na ba si NCRPO Chief? Dibolsinas, Major General Dibolsinas. Sir James AC. At ako po Sir James AC, nanawagan po sa mga tao pong marami hong pera. Hindi kayo po ang sinasabi ko. Yung pong ibang mga mas
nakakaluwag ho sa buhay. Na sana po tumulong ho tayo, magbigay ho tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Na lalo na po katatapos lamang ho ng MECQ at kanina ho, tayo ho'y lumabas. Nakita ko po ang atmosphere, yung kalagayan po ng ating paligid. Nakita ko ho, ano ho ang dinaranas ng ating mga kababayan. Ako po'y awang-awa ho sa kanila, dangan lamang ho, wala ho tayong kakayahan upang pong magbigay ho ng sunod-sunod na tulong. Sabi ho ni Ma'am Philly pabati po sa KNT and UKIF ako, lalo na kay Chairman Edward Padaon, Sir, GC Abilia Safra at buong team ng walang sawa sa pag-duty gabi-gabi. Kahit umuulan, masaya pa din naglilingkod sa bayan. Salamat po, salamat din at mag-ingat ho kayo ha. Huwag ho kayo magbasa at magpaulan. Magsuot ho kayo ng raincoat kung mayroon ho kayo at magbuta ho. Delikado ho yung baha. At syempre ho, kung wala ho yan, sigurado naman ho may payong kayo. Iwasan ho natin magkasakit. Dahil ang hospital ho, medyo may kapunuan na. Kaya ingatan ho natin ang sarili natin. Tulungan din po natin ang ating sarili. At basahin ko lamang po itong comment ho ni Ma'am Aslia Hintolio Javier. Tapos na po, Sir Jojo, nung katapusan pa po ng July, nakauwi naman po lahat, Sir Jojo Sibyal. Yung mga humabol po na mga LSI, dinala na lang po sa Bulacan. May provided na tirahan po doon at mga LSI na din. Ano ba to? Okay. Nakaalis. Okay, thank you so much ha. Thank you so much. At yung pong aking pong kumpari Jack Burgos. Good morning sa iyo, pari Jack Burgos. Diyan ho sa Malacanang. Good morning ho sa inyo. Good morning ho sa inyo at mabuhay ho kayo. At ulitin ko lamang ho, bago ho ako lilipat, kumambyo ho sa ibang topiko ngayong umagang ito. Maraming salamat ho kay host ng Wawawin, Willie Rebillami, sa kanya po pagtulong sa mga tsuper. Kapag ho ganito mga good news ho, ako po'y tuwang-tuwa nito. Gustong-gusto kong ibalita at gusto ko itong ulit-ulitin na babanggitin sa ere. Dahil ba para bang kinikilabutan ako, na mayroon pa po tayong ilang mga showbiz personality, although marami ho sila, yung iba ho hindi ko na lang ho nabanggit, na may puso ho para tulungan po ang ating mga kababayan. At siyempre ho, pasalamatan ko rin ho ito, isa hong napadaang nurse na tumulong ho sa isa pong ginang na napaanak ho sa kalye. Siya daw ho'y tinatawag. Nagulat ho siya kung bakit siya tinawag. Yung palay manganganak na yung ali. Diyan ho ito sa Makati City, no? At kanya pong tinulungan. Mabuhay kayo, ma'am, kung sino man kayo. Hindi ko po nakuha ang pangalan nitong napadaang nurse. Mabuhay ho kayo, kayo mga health workers. Napakaspalad ho naming mga Pilipino, nariyan kayo. Nakita nyo naman ho, isa hong napadaang nurse, hindi nagdalawang isip upang tumulong ho sa ating kababayan na napaanak ho dyan ho sa kalye. Dahil ala na hong kakayahan para pumunta sa ospital o sa lying in, dahil baka ho wala na rin hong budget o walang pera. Dahil ayon nga ho sa balita, ito yung nakatira lamang ho sa bangketa. Sabi ho ng balita. At maraming salamat din ho sa mga nag-share ng aking pong Facebook, Facebook Live. Pasensya na kahit pateka-teka ho itong aking internet. Sana ho matapos ho ako hanggang alas 11. Isang oras lamang ho. Hirap pa akong matapos. At ito ho, panawagan ho ni Senador Hontiveros, Risa Hontiveros, yung pong special rest allowance ng public health workers, ipinababalik niya sa DOH. Bakit kaya? Sir James Easy, hindi ba sila karapat-dapat na bibigyan ho ng special rest allowance ang ating pong public health workers? Bakit kaya ipinababalik ni Senadora Risa Hontiveros doon ho sa DOH? Ano kayang dahilan nito? At yung ating pong mga kababayan, ilang Filipino
nurse, nanawagan sa pamahalaan na payagan na silang makaalis ng bansa. Pero kung ako naman po ang tanongin ninyo, alam ko pong napakahirap po ng kalagayan po ng ating buhay dito sa bansang Pilipinas. Sa ngayon dahil sa pandemya at maging sa buong mundo. Dahil hindi lang ho ito sa bansang Pilipinas nakaranas ng pandemya, kundi sa buong mundo. Alam ko pong kailangan din po ninyong umalis dahil nga po sa tawag ng tungkulin para po sa ating mga mahal sa buhay. Upang pong magkaroon kayo ng trabaho at kumita. Pero sana naman ho, mga kababayan kong mga Filipino nurse, tulong muna tayo sa ating bansa. Para naman po sa kapakanan ng ating mga kababayan. At isa din hong magandang panawagan ito, isa hong party list, benepisyo daw ho ng mga single parent, pinadaragdagan niya. Siguro malamang ho, kulang ho itong binibigay ho ng gobyerno natin para po sa ating mga single parent. Kaya kayong mga single parent ho na hindi pa po miyembro nitong samahan na ito, hanapin lamang ho ninyo ang kanila pong page ho, o kanila pong samahan. Magpamiyembro ho kayo rito o magpatala ho kayo, magpalista para ho mapabilang kayo kung sakali ho madagdagan ho ang kanila pong benepisyo, abay kayo din ho ay makatikim nito. Ito ho, padandahan ho tayong hihipo ho dun sa mga masalimuot na mga balita sa umagang ito. At magandang umaga ho kay Sir Marciano Lozano Jr. Kabayan, good morning sa inyo. Ito ho, 13 opisyal ng PhilHealth pinatawan ng 6 na buwan na suspension dahil sa mga dati ng kaso sa ombudsman. O may mga dating kaso na pala ito sa ombudsman. Bakit hanggang ngayon ay nanungkulan pa rin ito sa PhilHealth? Ano ho ang pinaggagawa nitong mga opisyal na ito na kasing kapal ho ng adobe o kasing kapal ho ng semento dyan ho sa mga flyover, ang mga pagmumukha nito na hanggang ngayon ay natili pa rin sa kanilang mga pwesto. Abay mga walang hiya kayo, mahiya-hiya naman kayo sa inyong mga balat at sa inyong sarili. Hayaan nyo po at ako po'y mag-request sa mga pharmaceutical na magpagawa ho ako ng isang gamot na para umimpis po paano ho maging makapal ang mukha ninyo. Dahil nga po, ang dami po nating mga kababayan, hirap na hirap. Nakita nyo, isa hong ginang nanganak na lamang ho sa kali, mabuti na lamang at mayroong isang nurse na padaan at natulungan ito. Kayo dyan ho sa PhilHealth, ang lalaki po ng mga sweldo ninyo. Alam niyo ba kung magkano sweldo nito mga empleyado ng PhilHealth? Itong mga opisyalis na mataas na opisyal, hindi lang basta opisyalis, mataas na opisyal ng PhilHealth. Alam niyo ba kung magkano ang mga sweldo nito? Alam niyo ba o hindi? Dahil hindi ko rin alam. Hindi po, malaki po ang mga sweldo nito mga opisyalis na ito. Isang magandang umaga ho kay Sir Patas Balita. Diyan ho sa lalawigan ng Bulacan. Good morning ho sa inyo, Sir Patas Balita. Kaya sana ho, ito pong ating pong opisyalis ho, ito pong mga nakasuhan ho, nabigyan na po ng suspension para ho kayong mga tuko, pag kumapit ho, matindi, hindi ho matanggal-tanggal. Siguro ho, kasama nyo ho sa inyong buhay, yan hong toko. Dahil matindi ho kayo kumapit. Makapal lang mukha, may kasama pang toko. Eto pakinggan ninyo aking pong mga viewers, followers, subscribers po ng aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. Pakinggan po ninyo ito. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo sa aking sasabihin ngayon. Binalita ko po kanina, akin lamang itong pasadahan. At magbigay kayo ng komentaryo kung gusto nyo magkomentaryo. Kung hindi naman, okay lamang, walang problema. Bastang importante na ibigay ko po ang parte na akin pong opinion upang pong ipaliwanag ko sa inyo. Himay-himayin natin ng isa-isa ang mga bagay, balita na nangyayari sa araw na ito. Dahil mahalaga po sa atin bilang isang Pilipino na dapat po makialam tayo kung ano po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Huwag lang ho tayong tanggap ng mga balita. Malay ninyo, fake news pala yun. Diba? At least ito, tunay na balita.
Ayon sa Senado, pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y katiwalian sa PhilHealth, tapos na. Tapos na. Committee report, pinaghahandaan na. Ang ganda. Okay. Okay, kayo mga senador, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Sana ho, makarinig. Sabi nga ho ng isa kong kaibigan, hindi ko na po banggitin ang pangalan niya. Alaga ho, ingat na ingat siya sa kanya pong mga mensahe. Sabi niya sa akin, baka naman Sir Jojo, ang tanggalin naman ho ng gobyerno, ito pong mga nasa mababang pwesto. Pero po ito pong mga damuho, ito pong mga makapalang mukhang mga opisyalis na mataas na opisyal, abay maabsuelto na naman. Tulad ng mga nagdaang administrasyon, ipinakulong. Pagpasok ng bagong administrasyon, absuelto. Tanggal yung sakit sa liig. Dati mayroon pang lagay dito sa liig. Dito. May lagay sa liig, masakit ang liig, di makagalaw. Kaya na-hospital arrest. Nako, pagpasok ko ng bagong administrasyon, katuwid maglakad. Ngayon, katuwid maglakad. Kaganda ng katawan na. Ganun ho. Yan ho ang kinabahala ho ng aking pong kaibigan. Yan naman po yung komentaryo lamang ho niya at aking po pinaparating sa inyo. Good morning, Sir Jojo. Mabuhay ang huli ka ni Jojo Sibial. Maraming salamat, Sir Patas Balita. At sabi naman ho ni Parknet Media Group, Patrol. More power, Kuya Jojo. Salamat. At Jocelyn Bigueras, thank you so much watching ho siya. Pasensya na ho kayo, paputol-putol po ang aking internet, kaya po yung aking mga viewers na iba, nawala na ho. Lumipat ho siguro. Kaya nga po, ulitin ko lamang ho, pagdinig ho ng Senado, kaugnay sa umano'y katiwalian sa PhilHealth, tapos na. Tapos na ang laban. Wala na, okay na. At committee report, pinaghandaan na. Okay, ating abangan yan, mga kababayan ko, kapuso, kapatid, kapamilya. Ito ang pinakamaganda. Ewan ko lang kung sasang-ayon kayo sa aking sasabihin at kayo naman, ewan ko lang kung maniniwala pa rin kayo sa aking sasabihin. At ewan ko lang din, kung kayo po ewan ko ba? Ano ba? Ewan ko. Ito ho, basahin ko lamang. Pangulong Duterte, buo pa rin ang tiwala kay Health Secretary Duque III sa kabila ng mga kinakaharap na isyu. Nariyan ho yung sinasabing Plan 5 million. Nariyan ho ang mga binabatong mga paratang sa kanya, yung pong sinasabing Godfather ng PhilHealth. Pero ang Pangulo ho ng ating Republika ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas, na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay buo ho ang tiwala kay Secretary Duque III o Secretary of Health, Department of Health, Francisco Duque III. Napakaswerteng tao ito. Kaya mayroon pong nagtatanong sa akin na mga ilang mga netizen, ano raw ho ba ang sikreto nito ni Secretary Duque na hindi ho masibak-sibak sa pwesto? At buo pa rin ho ang tiwala ng ating Pangulo. At sabi ho nila, sa panahon ng pandemya, baka daw ho, Sir Jojo, pwede ho bang maitanong mo kay Secretary Duque kung ano po ang anting-anting na meron siya upang magamit din daw nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil yung iba ho ay inaalis na ho sa kanilang mga trabaho. Samantalang ho, good performer, maganda ho ang kanilang mga ginagawa sa kanilang trabaho. Pero dahil nga po nagbabawas ang kumpanya, abay aalisin sila. Samantalang ho itong si Secretary Duque III na mayroong hong mga binabatong mga paratang na mga anomalya na kinasakuntang mga problema. Abay ho, nandyan ho, kapituko, at buo pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo. Abay, respeto natin. Pangulo na bansa, walang problema yan. Tingnan natin hanggang saan ho ang kanya pong pagkapit. Bilib ako sa mamang ito. Ano ho kayang lahi nito? Baka pwede ho nga malaman at ma-interview ito. Good morning ho kay Ma'am Jocelyn Bigueras. Watching ho siya at kay Danila Shalmo Sibial Socias. Good morning sa inyo. Watching ho siya. At good morning din ho kay Carlo De Viliris Alima. Good morning, sir. Ingat ho kayo. Alam niyo po, sa panahon ho natin dito sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, sa buhay ho natin, hindi ho lamang sa ating sa ating pong pangaraw-araw. Yan po ang sinasabi ho dati ni dating Pangulong Irap na ang buhay ay weather laang.
Kaya panahon ho ngayon ni Secretary Duque, ay siguro naman ho, pagdating ho ng 2022, pag na bumaba na sa pwesto si Pangulong Duterte, ang swerte pa pag siya pa rin ang kinuhang Department of Health Secretary. Yan na ho, di na ho talaga, baka ho'y, naku Diyos ko po, baka ho'y maihampas ko na yung upuan ko rito. At ang National Capital Region Police Office Chief, Major General Dibolsinas, sa ilalim sa 3 araw na medical check-up. Bakit kaya? Ano kaya ang naging problema sa ating pong NCRPO Chief? Na kung saan ho, nandito tayo sa Metro Manila, siya ho ang boss dito ng lahat ng mga pulis. Sa buong pulis ho ng Metro Manila. Siya ho ang boss dito. Ito po si Major General Dibolsinas. At siya ho'y magkakaroon ho ng nasaan ba ito? Siya ho'y sa ilalim mo sa 3 araw medical check-up. At tingnan nyo, Major General Dibolsinas, nagkasakit ho, ay isa ilalim ho sa medical check-up. Si Secretary ng DILG, Eduardo Anio, nagpositibo sa COVID, at iba pang mga opisyalis natin, maging si Senador Bong Revilla. Manalangin ho tayo para po sa kanilang mabilisang paggaling ho. At magandang morning din ho sa aking kababayan, si Sir Abby Limpin, isang mamahayag ho dyan sa lalawigan ng Bulacan. Kasama rin ho ito nila ni Sir Patas Balita, mga mamahayag ho yan. At Danila Sialmo Sibyal Susyas, ang haba po, kamag-anak ko ang pangalan nyo. Good morning sir, good morning din po sa inyo. Good morning din po. At syempre ho, kapag ho nagpapahinga o nag-leave sa kanyang trabaho, ang isang opisyal, lalo na ho dyan sa hanay ng kapulisan, may hahalili ho sa kanya. Mayroon hong tatayong officer in charge dyan ho sa NCRPO. Tatayong officers in charge, no? Sa katauhan po ni Brigadier General Nolasco Batan. Siya ho ngayon, simula ho ngayong araw na ito, hanggang linggo, siya ho muna ang mamamahala dito ho sa Metro Manila o sa National Capital Region Police Office. Kaya nga po, lahat po ng instruction ay manggagaling ho sa kanya. At tumawid ho tayo sa pinakadulo ng bansa natin, isa ho sa mga dulong lugar. Ito pong Hulusulo. Ayon ho sa pinuno ho ng Philippine Army. Philippine Army ho ito, Pinuno ho, ibig sabihin mataas na opisyal ito. Dismayado dahil daw sa dahil hindi pa nakakasuhan ang 9 na pulis na nakapatay sa 4 na sundalo. Abay, oo nga naman, sino ba naman ang sabi kasi nila ay mabilis ang investigasyon. Pero hanggang ngayon pala, hindi pa rin ho nakasuhan itong 9 na pulis. Siyempre ho, masakit ho sa kalooban, sa hanay ho ng Philippine Army, na ang kanila pong kabaro ay hindi pa po nakamit ang hustisya. At sabi ho ni Sir Abby Limpin, ang aking kababayan, Abby Limpin at pamilya are watching Malulus Bulacan. Mabuhay ang programa mo. Ganon din ho kayo, stay safe ho Abby Limpin at pamilya nyo Maraming salamat sa panood ninyo. Tuwing araw ho ng Lunes hanggang Biyernes, tayo ho'y mapapanood sa ating pong Facebook Live Jojo Sibyal at maging pong sa ating YouTube channel Huli Ka ni Jojo Sibyal. At maraming salamat ho sa mga nag-subscribe po ng aking YouTube channel. Thank you sa inyo. Okay, balita naman ho. Ito hong anti-terrorism law, walang katapusan. Hanggang ngayon ho, patuloy pa rin ho ang paghain ng petisyon dyan ho sa Korte Suprema. Hindi pa rin ho nagsasawa itong mga ayaw ho sa anti-terrorism law. Bakit kaya ayaw ninyo para po sa kapakanan ito ng ating bansa? Ano ho bang dahilan ninyo? Pwede ho bang malaman upang pong aming maibalita? Siyempre ho, nandito ho tayo sa bansang demokrasya. Lahat ho yan ay pwede ho. Kaya sana ho nako, kabilis ng oras ho. Ilang minuto na lamang ho at mag-alas 11 na. At sana po ano kaya ang tanghalian natin ito? At ito ho Diyan ho sa Katayngan, Masbate. Nako, kawawa naman ho itong bayan na ito, Katayngan, Masbate.
yung pong kanila pong yung LGU dyan, yung local government unit nila, kanila pong LGU, wala nang pondo para sa mga biktima ng lindol. Naku po, kawawa naman itong ating mga kababayan dyan sa Masbate, Katahingan Masbate. Kaya nga po kanina nanawagan ako sa ating pong mga kababayan na labis-labis naman po ang biyaya sa inyo. Baka pwede magtulong-tulong tayo, tulungan natin ang ating mga kababayan, lalo na po itong mga biktima ng lindol, Please lang, tulungan natin. Kawawa naman itong ating mga kababayan. Atin rin itong kababayan. Kapwa Pinoy. Pinoy ako, Pinoy tayo, Pinoy tayong lahat. Pinoy kayo. Pero sabi ng Malacanang, kailangan sundin pa rin ang social distancing dyan sa evacuation center sa Masbate. Doon sa mga biktima ng lindol, pinatitiyak ko ng Malacanang para iwas tayo doon po sa sinasabi para hindi tayo ng COVID-19 Yan po isa po sa mga alituntunin ng ating gobyerno yan na kailangan maglinis tayo ng ating kamay, maghugas ng kamay or i-disinfect natin ating mga kamay gamit ang alcohol, sabon at syempre magsuot ng face mask lalo na ngayon po naging mandatory na po itong face shield. Kanina po nagsuot po ako ng face shield. At sa ilang piling lugar, mayroon pa rin po, pinapatupad pa rin po nila yung mga quarantine pass kahit nasa General Community Quarantine na ang Metro Manila o ang National Capital Region o NCR. Kaya sundin lamang natin. Kaya nga po ayon po sa mga grupo ng doktor dito po sa bansang Pilipinas ay nakakabuti daw po yung pagpatupad ng MECQ. Dahil may nakita silang pagbabago. Kaya after nitong 2 linggo hanggang 3 linggo, makikita po natin ang resulta nito pong MECQ. Kung mayroon po bang pagbaba nitong problema sa COVID-19. At basahin ko lamang itong comment ni Hermie Dordas Matthew Sibial. Kuya Russell, good morning Joe, musta? Ito okay lamang at awa ng Diyos. Halos 2 linggo nang nakabalik sa eri. Tayo rin nagkasakit din at dinapuhan ng mga pagsubok sa buhay. Kaya tayo nagpapahinga ng mahigit 2 linggo. Alam nyo naman panahon ng tag-ulan, araw at ulan, pagka pinagsama yan, abay, lalagnatin ka at ubuhin ng sibo. Alam nyo naman gano'ng mga sakit. Pero siyempre tiwala lang tayo, walang imposible sa Diyos. Dasal lamang tayo, kababayan ko, kapatid, kapuso, kapamilya. At mabuti naman yung ating po mga LGUs dito sa Metro Manila at mga probinsya ay pinapalakas nila ang kanila pong ugnayan para sa pagpapauwi po ng ating mga locally stranded individual. Maraming salamat po sa lahat ng mga mayors sa probinsya, maging dito sa Metro Manila, na maayos sana po maging paigtingin ninyo ang inyong ugnayan upang pong ating mga kababayan, ay makauwi na po sa kanilang mga lugar. Ay kung gusto nyo i-quarantine pagdating sa probinsya sa inyong mga lugar, ay nasa inyo po yan dahil kayo po ang masusunod. Pero sana po makauwi po ating mga kababayan dahil nga po alam nyo naman po ang buhay dito sa Metro Manila kapag wala kang trabaho, naku po, lintik ang hirap po. At doon naman po sa magkaangkas ng motor, magandang balita, kahapon binalita natin to. Ulitin lamang natin na itong angkas ng motor, na magkakasama lang kayo sa isang tirahan o isang tahanan, abay hindi nyo kailangan na maglagay pa ng barrier sa inyong motor. Dahil nga po iisa lamang ang tahanan. At maraming salamat DILG, IATF, Malacanang at local government unit at iba pa. Kung sino man ang nagpatupad nito. Dahil nga po talaga pong ako'y tuwang-tuwa. Dahil nga po hindi na rin ako nahirapan na kailangan kong pagkasama ko po ang aking may bahay ay kailangan po maglagay ng barrier sa likod. Abay, pag iniwan ko sa parking, hirap pong iiwan. Naintindihan mo ba ninyo yun, yung ganong problema? Ang hirap po kapag nawala, huli ang abutin. Kaya mabuti na lamang. At dininig ko ang ating panalangin. At kung sino man yon, ang nagpatupad nito, isang saludo para sa inyo.
At sabi ho ni Rodelio Sumingit, ha? Boss Jojo, good morning. Sino no ito? Bayaw ni Oscar. Good morning sa inyo. Sir Rodelio Sumingit. Ingat ho kayo, sir. Hoy, pwede na ho magpagupit ha. Pwede na tayo magpagupit ha. Yung pong mga salon, barbershop, at mga dine-in. Ha, services, ibig sabihin ho, yung mga restaurant, karinderya, turo-turo, at iba pa, ay pwede na hong balik operasyon. Pero syempre ho, limitado lamang ho ang kapasidad. Kung sakali ho 10 tao ang kasya ho sa inyo pong restaurant, barbershop, o salon, o anumang klaseng negosyo nyo, basta pasok ho dito sa sinasabi ko, abay, kung dati ho 10, gawin nyo 5 na lamang. Dahil kailangan ho natin na social at physical distancing. Pero mga gym ho, yung pong mahilig ho magpapaganda ng katawan, nagpapalaki ng katawan, nagpapapayat o nagpapaganda ng katawan, abay, kasama na po ang internet cafe. Yung mahilig ho pumunta sa computer shop ito. Pinapaganda lang ho, internet cafe. Talaga ang tao, computer shop, pinapaganda, ginawa hong internet cafe. At review center, yun pong mga magnanais ho na sumabak ho ng, ito, nawala naman ang ating internet, ito pong at sinihan, at mga sinihan, sarado pa rin sa panahon ng General Community Quarantine areas. Unified curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ipinatupad na sa buong Metro Manila. Pero Muntinlupa at Pasig City hindi pa nakasunod sa Unified Curfew dahil sa hiwalay nilang ordinansa. Yun nga ho ang problema sa atin ho. Mayroon na tayong batas ho. Mayroon pa po ordinansa. Mayroon municipal ordinance. Mayroon hong city ordinance. Mayroon hong barangay ordinance. At mayroon din hong panlalawigan ordinansa. At iba pang ordinansa na dapat ho nating sundin. Kapag hindi natin sinunod, malamang ho magmumulta ka o kalabuso ka. Bayan, ito ho ang naging problema ho sa atin sa dami hong mga ordinansa. Nandyan ho ang batas, ang linaw-linaw na, para lang ho may magawa itong ating mga konsihal, kagawad, mga board member, di ba? At iba pa. Abay, mas lalo pang, alam mo na, para lang may masabi. Sinabi na ho na bawal, kailangan na magsuot ng face mask, pati ho pagdura, bawal na rin ho dito sa Caloocan City. Kaya nga, ganun ho, ganun. Basta may maisip, gawin. Ipatupad. Ito sa bagay, ito ikabubuti po sa ating pong pamumuhay sa usaping kalusugan. Kaya napakaganda ho. Sumunod na lamang tayo. Saka na lang tayo kumontra kapag nakita natin na wala naman ho katuturan. At alam ko kung gaano katatalino itong mga gumawa ng batas. Kaya ho, dapat ho nating sundin na lamang. Oy, dyan ho sa Bicol Region lalo na ho sa Dait, Camarines Norte may namataang low pressure area. Mag-ingat ho kayo dyan dyan sa lugar na yan, sa parting yan. Para naman po maiwasan ho. Sabi nga, lagi ko nga sinasabi at pinapaalala ho dito sa aking munting palatuntunan na kailangan po lagi tayong handa sa anumang oras ng pagdating na mga pagsubok sa buhay, lalo na sa mga sakuna. At heto ho, karugtong ito doon sa 13 kasalukuyan at dating opisyal ng PhilHealth, sinuspindi ng ombudsman. Dahil nga po ito may mga kaso na ho, may mga kaso na ho ito. Panahon ng pandemic. Kaya tayo tuloy na naman ho at bumuka na naman ho ang ating internet. Bumalik na naman ho at tayo naman ho ipasok na naman ulit sa ating Facebook Live.
Kaya maraming salamat ho, PLDT Wi-Fi. Pero sana wag ganito, yung paputol-putol. Ang hirap ho eh. Mas maganda ho, dire-diretso. Hindi ko po alam kung ano po naging problema. Okay ho, yan po ang mga balita ngayong araw na ito. Araw ng Huwebes ho. Sa buwan ng Agosto 20, 2020. Mula ho sa area ng media, radyo, dyaryo, telebisyon, kasama na po ang online news, FB page, Facebook Live at iba pa. Diyan ho sa social media. Isang magandang araw ho sa inyong lahat. Mga frontliners, health workers, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, LGUs at ang ating pong mga barangay official, lalo na po ang ating pong mga volunteers nationwide. Isang magandang araw sa inyo at mapagpalang araw, mabuhay kayo. Sa ngalan po ng aking pong executive producer at sa aking pong katuwang, ang aking pong mass producer, maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala sa aking pong palatuntunan. Diyos na ang bahala sa inyo. Kapag sabi nga nila kapag ang taong sabi nga sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Kaya tayo gumawa para tayo kaawaan ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Kaya nga araw-araw in God we trust, kapatid, kapuso, kapamilya. Hoy, salamat sa aking mga sponsor. Salamat po sa inyo. At mabuhay ang bansang Pilipinas. At ilang minuto na lamang tayo magpapaalam na sa araw na ito. Dahil baka tayo magkaroon ng overtime. At ito nga sa balita OFW dyan sa ibayong dagat, sa ibang bansa, United Arab Emirates na babahala sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar sa nakalipas na 2 linggo. Doon din po sa kanila dumaranas din po sila ng ganitong sitwasyon. Hindi rin na-control nila sa kanilang bansa ang kaso ng COVID-19. Ito dyan sa United Arab Emirates. At syempre sa balitang sports naman tayo, National Basketball Association o NBA teams, mga team ng NBA na hindi nakasali sa pagpapatuloy ng season 2019 hanggang 2020 na kanilang ginaganap, posibleng magkaroon ng sarili nilang bubble para sa campus-like workout nila. Yan na lang ang pagkaabalahan nila. Dahil nga po nagkaroon ng ito nga problema ng pandemya, talagang mahirap po. At syempre bago tayo magtapos, ang pinakapaborito ko sa lahat ng balita ngayong umagang ito pong si host ng Wawawin, Willie Rebillami, Sir Willie Rebillami, abay namigay ng namamahagi ng tulong sa mga tsuper o driver ng jeepney. Dahil isa sa apektado po talaga sa ating mga manggagawa, mga manggagawa natin. Ito pong ating mga tsuper ng jeepney o mga driver ng jeepney na hanggang ngayon po, marami pa rin pong walang mga biyahe, walang kayod. Ang iba nga na namamalimos na. Dito sa Caloocan City, ang mga jeepney driver dito namamalimos na. Binalita ko yan kahapon, kaya siguro nakita ni Sir Willie Rebillami, kanya itong tinugunon agad, kanyang binigyan ng tulong. Ganon ito kabait, ito si Willie Rebillami, na wala siyang pakialam kahit gumastos man siya ng malaki. Sa ngalan ng humanitarian reason, sa ngalan ng pagtulong sa kapwa, nariyan siya upang tumulong. Ganon ito si Sir Willie Rebillami. Aanhin mo man ang pera, napakarami mong pera, hindi mo naman madala yan sa hukay o sa langit. Ayun nga yung mga kasabihan ng ating pong nakakatanda. Kaya ilang minuto na lamang heto na tayo. Kaya sa lahat po ng aking mga viewers, followers, subscribers, maraming salamat po sa inyo. 2 saludo po.
At 2 thumbs up po. Thank you so much sa inyo. Ha? Please watch my video sa aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibyal. At pakisubscribe na rin po. At syempre po, pakipindot ng notification bell at like, comment, at higit sa lahat, pakishare ho. Ako po yung nakikisuyo sa inyo. Sa ngalan ho ng pakikiusap. Para naman po lumawak po ang aking pong YouTube channel. Huli Ka ni Jojo Sibyal. At siyempre ho, bilang kapalit, Diyos na ang bahala sa inyo. Panginoon ang bahala sa inyo. At siyempre ho, stay safe ho tayo. Kung di naman kinakailangan, huwag na tayo lumabas ng tahanan. Di ba? At para po naman tayo mag-ingatan. At higit sa lahat ho, magdasal ho tayo. Huwag ho tayong mawala ng pag-asa. Just trust in God. At ugaliin ho natin maghugas ng kamay, maglinis ng kamay, maglinis ng ating katawan, o maggumamit ho ng sabon at alcohol, para po ang virus ho, hindi ho makapag-penetrate sa atin. At syempre ho, magsuot ng face mask, kapag ikay lumabas, at face shield na rin, at higit sa lahat, ang pinaka-importante ay yung pong social at physical distancing. Dahil 1 metro ho, ayon ho sa mga eksperto, 1 metro ho, ang pagitan na yung talsik ng laway, yung hangin ho, yung virus sumasabay ho doon. Siyempre, pagka nalanghap nyo po, ganun, yari tayo, di ba? Kaya maraming salamat ho sa bansa Pilipinas, sa ating gobyerno, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na sana po matapos na itong problema natin sa ating pong kinakaharap na problemang pandemya. At sana po bigyan ng kalakasan ng pangatawan ng ating Pangulo upang magawa niya ang kanyang trabaho na para po matulungan po ating mga kababayan. Marami po tayong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging ating mga kababayang OFW na nangailangan ho ng tulong sa ating gobyerno. Sana po matugunan sila at matulungan. Kaya po ako nanawagan, hindi lang po sa gobyerno natin, kundi po sa mga tao pong may may pusong tumulong. At nakaluwag-luwag sa kanilang mga buhay. Sana huwag tayong magdalawang isip para tulungan po natin ang ating kababayan. Kawawa ho sila. At ako po mismo, from the bottom of my heart, ako nakiusap sa inyo. Tumulong ho tayo. Magkaisa ho tayo. Sa maliit ho, maging malaki. Pag pinagsama-sama ho, lalaki at dadami ho yan. Kaya simulan na ho natin ngayon. Sa ating pong mga kababayan na nakikinig, nanonood sa aking pong munting palatuntunan, magtulong-tulong ho tayo. At maraming salamat ho sa inyo. Sana nga po maayos na po itong aking problema sa PLDT Wi-Fi, para araw-araw ho at tuwing Lunes hanggang Biyernes, tayo ay magkadinigan at magkapanuuran. Ang hirap po yung paputol-putol. Hirap na hirap ho ako. Para ako nahiya sa inyo. Kapatid, kapuso, kapamilya. At syempre ho, ilang minuto na lamang ho. Hindi na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Magpatumpik-tumpik pa. Bumati na tayo ng bumati. Birada Balita Worldwide. Magandang umaga sa inyo. Parknet Media Patrol Group. Good morning sa inyo. The Big Brother, Francis Leo Marcos, S. Espinosa, at iba pa. Maraming salamat ho, bro and sis. At sa Birada Cabanaba, Huli Ka Matrix, Huli Ka Boy Siso, at dyan ho sa Birada Cabanaba, tapos na at sa lahat ho ng Patas Balita, Latigo News Patrol, Kinatsal Forte ho. At sino pa ba yung hindi natin nakalimutan? Baka may makalimutan tayo. Kay Founder Anthony Chua, sa lahat ng grupo mo, Founder Anthony Chua, kay Founder Jenkins Gomez, at sa lahat maraming salamat ho sa inyo. Hanggang dito na lamang ho. Magkita-kita tayo bukas sa ganitong oras at ganitong panahon, isang maliwalas na panahon, araw ng Huwebes. Sana ho magtuloy-tuloy itong araw para ho yung ating mga kababayang naglalaba, ating mga may bahay, bisano, lalaki katulad ko, sana ho makapagpatuyo ng kanilang mga sinampay. At again, Diyos mabalos. Daghang salamat. Maraming salamat, Pilipinas. Thank you, world. Mabuhay ang masang Pilipino.
God bless. To God be the glory. At ingat tayo. Kita-kits sa sunod na mga video. Thank you so much.